Hey guys! Welcome to my channel. My name is Raizen and welcome dito sa ating kwento. Today, pag-uusapan natin ngayon yung current trade natin kay Ethereum. Kasi sa ngayon ay kumikita na tayo ng around, sukatin natin ang mula dito sa average cost na kulay green. Yan yung area kung saan tayo nakabili, no? And sukatin natin dito, kumita tayo ng around 7 to 8% na dito kay Ethereum, no? So hindi naman ganun kalaki yung kinita natin kasi malit lang naman yung capital natin dito, no? But yeah, we are gaining. Now, pag-usapan natin kung paano natin ginawa yan and kung ano yung mga naging reason natin para bilhin si Ethereum. Alright? Now, delete muna natin yung ating mga drawings and puntahan natin yung area kung saan talaga tayo nakabili. Palaki natin yung ating main monitor. Nakikita nyo ba guys yung green na arrow dito sa baba? I hope nakikita nyo, no? Ito. So dito tayo nakabili kay Ethereum. That was December 21. Okay. Now, bakit ako bumili dyan? Kasi guys, kung napapansin nyo, yung previous candle, which is ito. Ayan. Alright. Ito yung nakarang araw, no? Nakakita na tayo ng pag-color green. Ibig sabihin, nakakita na tayo ng pag-bounce. Now, para mas maintindihan natin kung ano yung sinasabi nating bounce, silipin natin yung nangyari within that day. Okay? Silipin natin yung nangyari sa 4-hour time frame. So, sir, ano yung 4-hour time frame? Kumbaga, itong isang candle kasi na ito, guys, nagre-represent ito ng isang araw. Now, sisilipin natin kung ano yung mga nangyari sa loob ng araw na yon, no? Like, for example, ngayong araw, ano ba yung nangyari ng 4 o'clock? Ano ba yung nangyari ng 8 o'clock? 4 hours interval. Okay? Gets? Now, silipin natin siya, guys. Okay, so eto yun, guys. Ayan. So, eto yung area na nakikita natin na nagkakaroon na nga ng pag-bounce. Kasi eto yung drop ni Ethereum, right? Eto yung pagbagsak niya nung nakaraan. And this one is the low. Okay, low. Ibig sabihin, yung pinakamababang area kung saan bumagsak yung candle. Next, nakikita natin the following day na nag-green yung candle. Nagkaroon siya ng tinatawag nating higher low. So, sir, bakit hindi ka pa bumili dyan sa higher low na yan? Okay? Kasi nga, naghihintay tayo ng confirmation. Kasi guys, posible na yung mangyayari dyan is magkakaroon ng higher low and ang mangyayari, the next 4 hours na naman, babagsak na naman siya. And ayaw nating mangyari yun, no? Ang hinihintay natin is magkaroon ng confirmation. So, ito yung first sign na nagkaroon na ng bounce, na naghintay na naman tayo ng confirmation nga. And the following days nga, no? Ito kasi guys, nangyari nung 18. Ito naman nangyari nung 20. So, ito naman yung nangyari nung 21. The following day, no? Doon tayo nag-observe kung talagang magkakaroon siya ng bounce. And doon sa mga areas na yan, no, umakyat nga yung presyo or nagkaroon na tayo ng higher low. Ano yung higher low? If this low, okay, yung area na yan ay higher than this low, that is higher low. Now, if this low is still higher than this low, then that is higher low, no? So, nakakita tayo ng consecutive na pag-akyat ng presyo. Kaya matatawag nating nagkakaroon na ng shift, no? Nagkakaroon na siya ng uptrend. Alright? Are we clear? Now, since nagkaroon na tayo ng uptrend, na-confirm na yung ating trading bias, no? So, sabi natin, sige, pasok na tayo at this level. Kaya, bumili na ako dito sa mga areas na yan. So, yun. Kabili na nga tayo. And, indeed, no, umakyat yung presyo ni Ethereum for the next days, no? Umakyat siya nung 23. Pero anong nangyari, bumagsak din yung presyo ni Ethereum sa hindi ko alam na dahilan. Maybe may mga bad news or what, no? But that is still a very healthy na pagbagsak ng coin. Bakit? Yan yung tinatawag nating retracement. Sir, ano yung retracement? Yung retracement kasi guys is sabihin na lang natin na mas pinapatibay nito yung support levels. Sir, ano naman yung mga support levels? Yung mga support levels nga is yung mga area kung saan bumagsak, no? Ito, yung mga areas na yan. Alright? Now, para mas maging matibay, guys, yung paglipad ng coin, kailangan nating makakita ng retracement. Okay? Kailangan nating makakita ng pag-test ulit sa mga support levels. And eto na nga yun, no? For example, eto, lumipad yung coin. Tinest niya ulit yung mga support levels. Eto yun.
Okay, ito yung nasa loob ng box na yun. Yun yung retracement na tinatawag natin. Yan kasi yung perfect idea ng pag-bounce. Kumbaga, kailangan niya munang mag-retrace, kailangan niyang balikan yung support, kailangan niyang i-test yung support para patunayan na matibay nga yung support area na yun and kayanin yung kanyang paglipad. And indeed, lumipad na nga si Ethereum, no? So, eto yun guys. Ayan. Umakyat na. Pero ano pa lang yun siya guys, paper gains kasi hindi pa tayo nagbebenta. So sir, saan ka ba magbebenta? So eto yung gusto kong trading idea. Okay, wait for a moment guys ha, ipakita natin sa inyo. So saan yung target natin? Maglagay tayo ng ating long position. Okay, dito sa may average cost natin. And target natin is umabot tayo ng around 2,500. Okay, so sabihin na lang natin na sa mga levels na yan. And yung stop natin is maglagay tayo ng konting allowance, no, hayaan natin siyang huminga. Dito na tayo maglagay ng cut natin, no, sa mga levels na ito. Mas mababa, okay, dito sa mga support levels nung nakaraan. So, ayan. Ulitin natin, I think aabot pa si Ethereum at around 2,500, no? So, dyan, yung ating magiging target. Okay, so, yeah, I hope medyo malinaw yung explanation natin. Okay, kung sakaling hindi man malinaw, kindly comment it sa baba, no? Pero yan yung naging bias natin sa laro natin kay Ethereum. And again, we are up at around 7 to 8% ng ating investment dito kay Ethereum. Yun lang. So, thank you so much again sa panunood and have a great day. Peace out.